Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyan lahat. At sumayo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Kristo sa sanlibutan ay hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang taon sa kalendaryong panliturhiya ng ating inang simbahan. Ipinahiwating dito ng Panginoong Kristo ang naghahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy, at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, nako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. O sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang lahat. Itulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kadipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, kinilala si David bilang hari ng lahat ng angkan ng Israel. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako'y nagagalak sa sabing ganito, sa bahay ng punay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito mahon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang magsambahan. Ang hangadang pon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ni Jesus, nailigtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nailipat sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo
sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nag-ahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan sa Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang mga sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari Kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ang mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang mga kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unatigit po sa ngalan po ng ating Kura Paroko, si Monsignor Adi, sa buo pong pamayanan ng San Isidro Labrador Parish,
Nagpapasalamat po kami sa ating liturgy, gayon din sa ating SPPC Balubaran sa pagtataguyod ng banal na triduo at ng mga misa dito sa ating simbahan. Palakpakan po natin sila. Ngayon po ipinagdiriwang po natin ang Christ the King o ang dakilang kapistahan ng Panginoon bilang Hari ng Sanlibutan. Kapag sinabi ko pong Viva Cristo Rey, ang sasagot niyo po, que viva. Viva Cristo Rey? Que viva. Hindi po que rida. Que viva. Isa pa nga po, Viva Cristo Rey? Que viva. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung napakinggan po nating mabuti yung ating ebanghelyong binasa, siguro magtataka po tayo, bakit parang taliwas sa ating pagdiriwang ngayon yung ebanghelyong ating binasa? Hindi po ba kapag sinabing hari, ang common mindset po ng karamihan sa atin, ang hari mayroong gintong korona. Ang hari ay mayroong marangya at magandang damit. Ang hari ay nakaluklok sa trono at mayroong malawak na nasasakupan dito sa daigdig. Ngunit mga kapatid, sa ating ebanghelyong binasa, animoy kabaliktaran ng lahat ng ating konsepto sa ating isipan. Ang itinuturing nating hari ay narinig natin sa ebanghelyo, nakabayubay pa sa krus, pinapahirapan, at higit sa lahat, tinuyapan ng mga taong naroroon, pinainom ng isang maasim na alak. Ano po ang pinapakita sa atin ito? Kabaliktaran po ng konsepto ng hari ang nais ipakita sa atin ng ating Panginoong Hesus na sinasabi, wala siyang gintong korona, kundi ang korona na ipinutong sa kanya ay isang koronang tinik. Wala siyang marangya at magandang kasuotan, ngunit ang kanyang kasuotan ay luray-luray, sira-sira, niyurakan ng mga tao. Wala siyang trono at kaharian dito sa daigdig, bagkus ang trono at kaharian niya ay nasa langit, nasa kaharian ng Diyos. Ano pinapakita sa atin? Na pinapakita lamang ni Jesus, mas importante yung langit, mas importante yung kaharian ng Diyos kaysa sa kung anumang bagay dito sa mundo. Pinapakita po sa atin, gayon din naman sa ating pong pagninilay, una tigit, sana'y bigyan po nating prioridad ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ang mihitiin po natin sana palagi ay makapasok sa langit. At pangatlo, sana'y unahin po natin ang pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos kaysa sa kung anumang bagay sa mundong ito. Na magandang ating mapagnilayan ang tanong na, naghahari na nga ba ang Diyos sa ating buhay? I want to tell you a short story. Minsan daw, may isang 6-year-old na bata na gustong-gustong makita si Jesus, ngunit hindi niya alam kung papaano. Kaya minabuti ng batang ito, lumabas muna sumandali sa kanilang tahanan, dala-dala yung ilang piraso ng tinapay, at siya'y naglakad-lakad. Habang siya'y naglakad-lakad, nakakita siya ng isang matandang babae na malungkot, nakaupo. Tinabihan ng batang ito at inalok ng tinapay. Tiningnan siya ng matandang babae na para bagang maiyak-iyak, tears of joy kumbaga. Pagkatapos silang dalawang kumain, nagpaalam na yung bata at niyakap yung matandang babae. Yung bata bumalik sa kanyang tahanan. Pagbalik sa kanyang tahanan, yung nanay nagtaka. Bakit nakangiti yung kanyang anak? At sumagot, tinanong ng nanay yung kanyang anak, "Oh anak, bakit naman abot tenga yung ngiti mo ngayon?" Sabi ng bata, "Nanay, nakita ko po kasi ang Diyos." Tuwang-tuwa yung nanay nung narinig ito sa kanyang anak. Gayon din naman sa kabilang banda, nung umuwi din yung matandang babae sa kanilang tahanan, yung kanilang mga kapitbahay nagtaka, bakit nakangiti rin itong matandang babae? At nung siya'y natanong, ang sabi ng matandang babae, "Nakita ko ang Diyos. Sa tagal kong nakaupo doon, naghihintay ako nabigyan ako ng pagkain ng Diyos. At ako nga'y nabigyan ng pagkain. Ngayong araw dumating siya. Binigyan ako ng pagkain at niyakap pa ako. At nung paalis na siya,
Di ko lubos maisip na pwede palang maging wangis ng Diyos ang isang maliit na bata. Pwede palang maging wangis ng Diyos ang isang maliit na bata. Ito yung hamon para sa bawat isa, mga minamahal na kapatid, na sana maging wangis ka ng Diyos. Maaari rin tayong maging wangis ng Diyos. In fact, from the very beginning, tayo na po ay likha ng Diyos. We are created in the image and likeness of God. Ngunit ngayong tayo lumaki na, baka nagbabago na. Sino na ba ang ating nagiging kamukha? Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Sige po, tingnan nyo po. Mukha ba yung wangis? Father, hindi po wangis, dungis. Kiddingly aside, sana'y maging wangis tayo ng Diyos. Naalala ko tuloy yung sinabi ng paborito kong santo, si Saint Carlo Acutis. Ang sabi niya, we are born as originals, but many die as photocopies. Ibig sabihin lamang po na sa una pa lang po, nalikha na tayo bilang kawangis ng Diyos. Ngunit pagtanda natin, pagtagal ng pag-iral natin sa mundong ito, nagbabago. Bakit? May mga iniidolo tayo. May mga ginagaya tayo. Kahit na yung mga maling gawa nila, gagawin natin. At nawawala na tayo sa orihinal na wangis natin, na tayo'y likha ng Diyos sa kanyang wangis. Ito yung paalala sa atin, mga minamahal na kapatid, ngayong ding pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang tanong, si Kristo nga bang naghahari sa buhay mo? At higit sa lahat, nakikita ba siya sa lahat ng iyong ginagawa? Na ipapamalas mo ba siya sa iyong buhay at pagkatao? Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon namin at Hari, pakinggan mo ang daing ng iyong sambayanan na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, gaya ng mabuting magnanakaw at nananalangin, Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, alalahanin mo kami upang maghari ang katarungan, katotohanan at katapatan. Tulad ng mga awit sa Salmo, dama naming kami lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon at Hari, nang may durog na pusong nagsisisi. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ng kanyang tinig. Sa maliit man o malalaking pagkukulang ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at pekeng balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan,
Jesus, alalahanin mo kami at patawarin sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahad lang sa tunay na pag-unlad. Ang mga pamilyang politiko na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan. Jesus, alalahanin mo kami at sagipin sa katiwalian. Aming Hari at Panginoon, ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin. Ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jesus, alalahanin mo kami at baguhin ang puso ng aming bayan. Panginoong Jesucristo, bigyan kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo, at gisingin mo na kumalinga, magmalasakit, mahabag, at magmahal ng walang kondisyon. Ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bayan na puno ng katotohanan, katarungan at habag, na ang naghahari ay katotohanan, katarungan at katapatan. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo na aming Panginoon, na naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika sa paghahay namin ng mga alay, sa pagkakasundo ng sangkatauhan, inilulod namin ang iyong anak na way magbigay na mga kaloob ng pagkakais at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan. Tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahay, haring lagi sa lahat, ay siyang lubusang naglalakad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo sa lahat may gawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakulob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, taglay ang kababaang loob. Ngayon ay sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulad
sa tukso at iadyan mo kami sa lahat. Iniling namin kami iadyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ni kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ngayon ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang tunay na hari ng ating buhay. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa katauhan ng aming patron na San Isidro Labrador, siya ang aming halimbawa sa buhay, kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami mahubog sa buhay kabanalan para sa kidadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin mo kami. Magsiupo po muna sumandali. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng kapulungan ng mga obispo sa Pilipinas. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ang sangguniang pastoral sa pangunguna ng Komisyon ng Ebanghelisasyon at Komisyon ng Pamilya at Buhay ay naglunsod ng proyekto na tinawag na Journey of Faith, Raffle for a Cause. Ang layunin ng proyektong ito ay ang pagpapagawa ng bagong Adoration Chapel, kung saan makakatagpo ng katahimikan at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos, lalo na sa may malalim na debosyon sa Santissimo Sacramento. Inaanyayahan namin kayong lahat na maging bahagi ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket. Ang bawat raffle ticket ay nagkakahalaga ng 500 pesos at sa halagang ito ay may pagkakataong kanamanalo ng mga sumusunod. First prize, brand new Toyota Vios. Second prize, Honda motorcycle. Third prize, e-trike, at iba pang consolation prizes. Sa inyong kabutihang loob at sa diwa ng pagbubuklod, pagkakaisa at pagsama-samang pagtutulungan, ay nananalig kaming magkakaroon ng kaganapan ang gawaing ito para sa bayan ng Diyos, parokya ng San Isidro Labrador. Share a blessing and be blessed. Meron po tayong ticket booth paglabas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalan sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, muli sa inyo pong lahat na nakisa sa pagdiriwang ng banal na misa, sa gabing ito, sa hapong ito, maraming salamat po. Yung nakisa po sa prosesyon kanina, nakalimutan ko po dahil sa pagod.
yung mga schools na nag-participate, yung mga estudyante, mga magulang nila sa Malinta Elementary School, again na rin doon sa La Consolacion College sa pangunguna si Sister Nida, yung mga magulang ng mga bata na kasama rin natin dito. Maraming salamat po sa inyo. Pangalawa, yung Balubaran community, yung mga sambayanan doon sa, ngayon ko lang po nalaman, napakarami palang kanto at streets ang Balubaran. Yung lahat nung nakiisa, kasama na rin po yung mga sponsors nila, yung tagapagtaguyod. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. At patuloy tayo sa pagpapahayag. Hindi lamang po sa prosesyon, hindi lamang sa gawain liturhiya, kundi sa buhay natin na si Kristo ang tunay na hari ng ating buhay. Muli, maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon at hingin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at isabuhay ang pagiging hari ni Kristo. Salamat sa Uli, Diyos. pasalubungan natin ng mga sigabong palakpakan, Kristong Hari.